Kabanata 6601-6605. Ikaw, ang mukha ni Wei Sigi ay puno ng hindi maituturing na galit, at ang kanyang puso ay napuno. Sa kanyang kaalaman, sa World Martial Alliance, ang US Martial Alliance ang nangingibabaw na pamilya. Ang iba pang apat na pangunahing permanenteng alyansa ng konseho ay, sa totoo lang, lahat ay binubuo. Isang kinatawan ng permanenteng lupon ng mga direktor na bumubuo sa mga numero, ng ahas na tanungin ang sarili. Ito ay simpleng hindi mabata. Harvey York, pasensyahan na kita at kakausapin, but you are so clueless. Pinitik ni Wei Sigi ang kanyang manggas. Kung matigas ang ulo mo, natatakot akong turuan kita ng magandang leksyon ngayon. Si Han Wenxiang sa gilid ay ngumiti din at sinabing, Harvey York, dahil ikaw ang kinatawan ng Martial Alliance ng Great H Country, dapat mong malaman na ang Great H Country ay tinatahak na ngayon ang ruta ng mapayapang pagtaas. Sa internasyonal na komunidad, palagi naming kinukumbinsi ang mga tao na may dahilan, sa halip na makipag-away at pumatay. Ang labanan sa pagitan mo at ng Shinto sect ay isinagawa ng walang paunang paghahanda, at walang nagplano ng alinmang panig. Manalo ka man o matalo, malamang na magkakaroon ito ng mapaminsalang kahihinatnan. Kaya, ipinapayo ko sa iyo na makinig kay Elder Wei. Bata, dapat mong malaman na kaming mga matatanda ay mas kumakain ng asin kaysa kumain ka ng kanin. Makinig ka sa amin, hindi ka maghihirap. Pero kung hindi ka makikinig sa amin, natatakot ako na hindi ka man lang makapasa sa pagsusulit ngayon. Hindi ba para lang lumuhad at magtapat sa Young Master Tokugawa Shingen? Ang isang lalaki ay maaaring yumuko at mag-inat, at ang malalaking tao tulad nina Hanzin at Gojian ay kayang gawin ito. Hindi naman naging mahirap para sa iyo na gawin iyon, tama ba? Bahagyang inangat ni Harvey York ang kanyang ulo, at sinabing may ngiti na hindi isang ngiti. Ang tao sa Dragon Palace na dalubhasa sa Foreign Affairs ay nagturo sa akin kung paano maging ang kasalukuyang mo'y ang dog. May dahilan ba ako para maghinala na binili ka ng mga taga-isla? Alamin ang batas, labagin ang batas, at magdagdag ng isa pang krimen. Ikaw, nang marinig ang mga salita ni Harvey York, galit na galit si Han Wenxiang kaya hinay pa niya ang kanyang balbas at tumitig. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko lang alam ang gagawin ko. Tama na, hinampas ni Wei Sigi ang mesa na may naiinip na ekspresyon. Deacon Han, huwag nating sayangin ang ating mga salita sa batang ito. York, huwag kang masyadong maingay dito. Ngayon, gusto mo man o hindi, dapat kang pumunta sa Shinto sect para yumuko at aminin ang iyong mga pagkakamali. Siyempre, alam ko rin na mahilig kayong mga kabataan sa mukha. May maskara ako dito. $1 ang binili ko sa Botica sa labas, at ireregalo ko sa iyo. Isuot mo siya, lumuhad ka at humingi ng tawad, at walang makakakilala sa iyo. Tingnan mo, gaano kalaki ang tingin ng matanda sa iyo. Habang nagsasalita, gumawa ng gesture si Wei Sigil. Nang makita iyon na sinasabayan ng kanyang mga galaw, naglabas si Lisa Chen ng mabangong maskara mula sa kanyang mga braso na may mapagmataas na mukha, at direktang itinapon sa mukha ni Harvey York. Nang makita ang kilos ni Lisa Chen, lumubog ang mukha ni Johanna Tagle. Hindi na ito humihingi ng gulo, kundi walang pigil na kahihiyan. Kuya Wei, bakit mo naisip ang makikinig ako sa iyo? Anong gusto mong gawin ko? Ano ang dapat kong gawin? Bahagyang ngumiti si Harvey York. Naisip mo na ba, aling sibuyas? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makipagkumpetensya sa harap ko? Naisip mo ba ang mga kahihinatnan ng pagpunta dito upang sabihin ang mga salitang ito at gawin ang mga bagay na ito? Ano ba, hindi ka lang susuwayin, pati mga magulang mo ay bantaan mo pa. Yun, lumubog ang mukha ni Wei Sigil. Binata, ipinapayo ko sa iyo na malaman mo na mataas ang langit. Ituloy mo ang pagpindot sa ilong at mukha mo, baka mamatay kang pangit. Representative York, ikaw ay bata at masigla, at ang matandang ito ay makakaunawa. Sa oras na ito, ibinuko rin ni Han Wenxiang ang kanyang bibig sa kakaibang paraan. Ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag ipilit ang iyong sarili. Para sa mukha mo, binigyan ka na ni Elder Wei ng maskara para matakpan ang mukha mo, ano pa ba ang gusto mo? Hindi mo maaaring baliwalain ang mabuti at masama, kung hindi, iyon lang. Galit si Elder Wei, ang malalang kahihinatnan ay hindi mo makontrol. Sana maintindihan mo, Representative York, iyon sa likod ni Elder
Well, hindi lang ang Island Country Chinese Martial Arts Alliance. Nandyan din ang Arts Alliance, Lion City Chinese Martial Arts, Sun Moon Island Chinese Martial Arts Alliance, at iba pa 5 characters. Pagkasabi noon, sumandal si Han Wenxiang sa sofa at mahinahong sinabi, "Pumunta ka at humingi ng tawad ngayon, may oras pa. Pumunta ka at humingi ng tawad, at mabibigyan kita ng 100 yuan para makabili ng isang KFC bucket pack sa sulok ng kalye para sa hapunan. Makinig ka, iniisip kita ha." Tumawa din si Lisa Chen sa oras na ito, at sinabi, "Kinatawan ng York, kailangang malaman ng mga tao kung paano sumulong at umatras, at malaman kung paano mabuhay at mamatay. Huwag kang sagabal sa buhay mo." Nang marinig ang mga salita ng mga taong ito, nagkaroon ng makahulugang ekspresyon ang mukha ni Harvey York sa oras na ito. Tiningnan niya si Han Wenxiang at ang iba pa ng may interes, at sinabing, "Maaari ko bang maunawaan na pinagbabantaan mo ako?" Ngumiti si Lisa Chen ng masama at sinabing, "Ano ang mali? Hindi pa ba sapat na malinaw ang banta natin? Paumanhin, talagang papalitan ko ito sa susunod, at magiging malinaw ako." Nagkibit balikat si Harvey York, at mahinang sinabi, "Dahil mahilig kayong magbanta sa mga tao, magbabanta akong babalik. Bibigyan kita ngayon ng pagkakataong lumuhod at yumuko para humingi ng tawad at mapagtanto ang iyong pagkakamali. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa'yo. Bahala ka." Sa pagkakataong ito, bago pa makapagsalita si Lisa Chen, tumayo na si Well Sige. Tumingin kay Harvey York na may singkit na mga mata, at nagsalita sa bawat salita. "Anak, anong qualifications mo para maging bastos ka sa amin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang sinabi mo ngayon ay nasaktan ako hanggang sa mamatay." Galit na galit ang matanda ngayon, at grabe ang kahihinatnan. Galit na galit, "Seryoso ka?" Sa sandaling ito, bahagyang ngumiti si Harvey York, pagkatapos ay humakbang siya, at biglang sinampal ang mukha ni Wei Sige gamit ang likod ng kanyang kamay. Sampal. Sa malutong na tunog, si Wei Sige at ang kanyang upuan ay nahulog sa lupa, ang kanyang ulo ay dumudugo at siya ay labis na napahiya. Pagkatapos ng sampal, kumuha si Harvey York ng tissue at pinunasan ang kanyang mga daliri, at bahagyang ngumiti, "I think, the way you did it now means that you are very angry, and the consequences are very serious. Basta, anong magagawa mo para manalo ako? Anong?" Naramdaman ang sampal ni Harvey York at nakikinig sa mga salita ni Harvey York, tinakpa ni Wei Sige ang kanyang mukha sa hindi makapaniwala. Siya ay napakamayabang sa buong buhay niya, at siya ang palaging master saan man siya magpunta. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ngayon ay sinampal siya at ibinagsak sa lupa ng isang batang junior. Masasabi lang na sobrang tahimik at sobrang nakakahiya. Sa sandaling ito, patuloy siyang nanginginig, at napuno ng galit ang buong katawan niya, dahilan para hindi siya makatayo ng ilang sandali, o masasabing, hindi pa niya naranasan ang ganoong bagay, at hindi niya alam kung paano magre-react. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natauhan si Wei Sige. Siya scrambled up, pointed at Harvey York and roared, "Bastard, how dare you touch me? Kung may kakayahan ka, subukan mo akong hawakan ulit. This is really the first time I've heard such a cheap request." Napabuntong hininga si Harvey York, at sa pagkakataong ito ay sinipa si Wei Sige sa lupa. At kasabay nito, ang talampakan ng kanyang kanang paa ay diretsyong tumapak sa mukha ni Wei Sige, na binasag ang kanyang ulo sa lupa. Nang makitang, masunurin at masunurin, si Harvey York, sinipa niyang muli si Well Sige sa lupa. Sa sandaling ito, karamihan sa mga taong naroroon ay natigilan, at ang tanging natitira sa kanilang mga mukha ay isang uri ng katangahan na hindi nila alam kung paano ilarawan. Hindi maisip ng lahat na si Harvey York ay hindi lamang matapang, ngunit mabait din. Sa orihinal, sinampal si Wei Sige, at napakaseryoso na ng problema. Sa huli, sinipa rin ni Harvey York si Wei Sige, tapos natapakan ang mukha ni Wei Sige. Ito. Hindi ito kasing simple ng pagpalo ng isang tao gamit ang iyong mga kamay. Direktang binaliwala nito ang pagkakakilanlan at katayuan ni Wei Sige, binaliwala ang Island Country Chinese Martial Arts Alliance at ang mga grupo ng interes sa likod nito, at pagkatapos ay diretsyong hinagod ang buong katawan ni Wei Sige sa lupa. Pagkaraan ng halos isang tasa ng tsaa, biglang bumangon si Han Wenxiang na tila nagising mula sa isang malaking panaginip,
Ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga age spot na puno ng galit. Ikaw, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo, bastard? Naglakas loob kang hawakan si Elder Whale. Galit na galit din si Lisa Chen sa mga oras na ito. Papatayin kita. Papatayin talaga kita. Habang nagsasalita, direktang naglabas si Lisa Chen ng malambot na espada na maaaring gamitin bilang sinturon mula sa kanyang baywang, at sumugod ng may mabangis na ekspresyon. At ang 17 o 18 binata at babae sa likod niya ay nakaramdam din ng galit sa walang habas na pang-iinsulto. Ang mga bumalik na ito ay palaging ang yumuyurak sa iba sa ilalim ng kanilang mga paa. Kailan kaya sila tatapakan ng iba? Sa sandaling ito, lahat sila ay agad na naglabas ng matatalim na sandata na kanilang dala, at humakbang na may intensyong pagpatay at pagmamataas, na para bang gusto nilang patayin ng direkta si Harvey York. Tinitigan ni Harvey York ang eksenang ito ng walang pag-aalinlangan, ngunit si Johanna Tagle sa tabi niya ay nagwagayway ng kanyang kamay, at agad na nakita ang daan-daang alagad na nagpapatupad ng batas ng Great H Country Martial Alliance na nagmamadaling lumabas mula sa lahat ng direksyon, na direktang pinahinto si Lisa Chen at ang iba pa. Biglang naging tense ang atmosphere. Napakalakas ni Lisa Chen at ang iba pa, pero ang problema ay maraming tao sa side ni Johanna Tagle. Basically, 5 tao ang nakatingin sa isang tao. Hindi maaaring samantalahin ito ng magkabilang panig, kaya maaari lamang silang mahulog kaagad sa isang dead end. Nang makita ang eksenang ito, halos magsuka ng dugo si Lisa Chen sa galit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, tinitigan si Johanna Tagle at marahas na sinabi, "Mabahong bastard, sinusubukan mo bang manggulo sa amin? Alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito?" Si Johanna Tagle ay mukhang walang pakialam, at sinabing, "Hindi mo ako kailangang banta." Si Representative York ay ang kinatawan ng Great H Country Martial Alliance, na nakatayo sa itaas ng 10,000 tao. Kung ang mga tagalabas ay pinahihintulutan na saktan si Representative York sa aming Great H Country Martial Alliance Performance Hall, ito ay katulad ng direktang pagsira sa kanya. Bastards, all bastards. Bastos. Nanginginig sa galit si Lisa Chen. Ngunit sa sandaling ito, talagang hindi siya makakuha ng klase, kaya't nakaturo lamang siya kay Harvey York mula sa malayo, at sumigaw ng galit, "York, binabalaan ka ng aking tiyahin. Kung may mangyari kay Elder Wei, papatayin ka ng tiyahin ko." Sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang uri ng kawalan ng kapangyarihan na hindi maabot, at ang kanyang mabahong mukha ay lalong naging pangit. At ang mga mata ni Han Wenxiang ay kumaibot sa sandaling ito, at pagkatapos ay malamig na sinabi niya, "Representative York, naisip mo ba ang mga kahihinatnan ng paggawa ng ganoong bagay? Makakabili ka ba? O, kung hindi, Deacon Han, pakisabi sa akin." Muling tinapakan ni Harvey York ang mukha ni Wei Sigi dahilan para mabali ang ilong nito. Sa anong kahihinatnan, ako, si Harvey York, ay walang kakayahan. Ikaw, nukulat na hayop, munting bastard. Sa sandaling ito, si Wei Sigil ay nasa sobrang sakit na tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha, at siya ay sumigaw ng galit, nanginginig. "How dare you touch me? Pagsisisihan mo ito, pagsisisihan mo." Pagsabog. Muling umakbang ng malakas si Harvey York, sa pagkakataong ito ay diretsyong tinapakan niya ang ulo ni Wei Sigi sa talampakan, at dahan-dahang ginulong ito ng ilang beses. Nababalot ng dumi ang mukha ni Wei Sigi, at nanginginig siya sa sakit, ngunit napakatigas pa rin ng kanyang bibig, "Bastard, all are bastards. Hindi kita bibitawan. Sa huli ay babayaran mo ang iyong ginawa." Sik. Napabuntong hininga si Harvey York. Kadalasan, nagmamature ang mga tao habang tumatanda. Ang matandang pagong na tulad mo ay dapat kasing delikado ng multo. Gayunpaman, ngayong napaka-ignorant mo, talagang nagdududa ako kung paano ka nakarating dito sa iyong edad. Pagkatapos magsalita, sumipa muli si Harvey York, dahilan para lumabas ang dugo sa 2 butas ng ilong ni Wei Sigi. Nang makita ang dugo sa kanyang sapatos, pinunasan ni Harvey York ang pangitaas ni Wei Sigi na may hitsura ng disgust. Ikaw. Nang makita ang mga kilos ni Harvey York, talagang nagalit si Wei Sigi. Napuno siya ng hindi maipaliwanag na kalungkutan at galit. Alam mo, sa lahat ng oras na ito, palagi siyang nag-iisa. Ang mga katulad niya ay palaging pinupuri at kinatatakutan ng marami. Sa island country, palagi niyang natatawag ang hangin at ang ulan.
Nang pumunta siya sa mainland ng Estados Unidos, isa rin siyang master sa bilog na Chino. Maging ang mga tao mula sa 8 pangunahing grupo ng pananalapi sa Estados Unidos ay medyo mausisa at humanga sa mga mahiwagang kung fu master na ito mula sa silangan. Sa pangkalahatan, si Wei Sigi ay isang taong may maraming mukha, hindi nawawala ang mukha, palaging mapagmataas at kahanga-hanga. Ngunit sa anumang kaso, hindi niya naisip na dumanas siya ng sunod-sunod na pagkalugi ngayon. May tumapak sa mukha niya at pinunasan ang dugo sa katawan niya. Paano ka magkakagulo pagkatapos nito? With this black history on his body, who wants to face himself? Natarante si Will Sigel na muntik na siyang mawalan ng malay. Ngunit sa sandaling ito, hindi siya nang ahas na sigawan si Harvey York ng sobra. Kung tutuusin, hindi magalang si Harvey York, ngunit hindi niya ito binigyan ng mukha. Sabi nga, ang masasamang tao ay may kanya-kanyang abalang buhay. Ang mga mapagpanggap na kriminal tulad ni Wei Sigi ay pinakatakot sa mga mapagmataas na kabataan tulad ni Harvey York. Mukhang ngayon naiintindihan mo na kung kaninong bahay ito. Nang makita si Will Sigel na nilulunok ang kanyang galit sa mga oras na ito, napabuntong hininga si Harvey York, saka siya sinipa. Ngayon, tuturuan kita ng magandang leksyon. Walang maraming kabataan sa mundo na gumagalang sa matanda at nagmamahal sa mga kabataan tulad ko. Ang swerte mo ngayon na nakilala mo ang isang mabuting tao tulad ko. Kung hindi, matagal nang nawala ang buhay mo. Okay, pwede ka nang umalis. Ngunit sa susunod na pagkakataon, tandaan, huwag ibigay ang iyong pangalan sa isang tao mula sa isang isla na bansa. Kung tutuusin, mula simula hanggang wakas, ang pinakaayaw ko ay ang mga taong kilala ang kalaban sa loob at labas, at nakakalimutan ang kanilang mga ninuno. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Intindihin mo, lumabas ka. Hindi nagligtas ng mukha si Harvey York, at sa sandaling ito, nagsalita siya ng ilang salita, na nagpalamat sa mukha ni Wei Sigel. Ang mga sulok ng mga mata ni Wei Sigi ay patuloy na kumikibot, at siya ay tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng paghihirap at galit. Gusto niyang sigawan si Harvey York, ngunit kailangan niyang magsumikap na pakalmahin ang kanyang emosyon para hindi siya masyadong ma-excite. Dahil alam niyang kung patuloy siyang magiging masigasig, hindi ipapahiya ni Harvey York ang sarili. Harvey York, masyado kang mapangahas. How dare you treat a distinguished guest from the island nation like this? Wala ka talagang alam. Nang makitang madaling sinampal ni Harvey York ang namamagang mukha ni Wei Sigel, galit na galit si Han Wenxiang sa oras na ito. Ngayon lang may hawak na hostage si Harvey York kaya hindi na siya naglakas loob na magsalita. Ngunit ngayong walang mga hostage si Harvey York sa kanyang mga kamay, natural na hindi mapigilan ni Han Wenxiang ang kanyang galit. Sa tingin mo ba ang deacon na ito ay gawa sa kahoy at luag? Papapanudin mo lang bang binubuli mo ang mahihina at takot sa malalakas, at binubuli ang mga lalaki at babae dito? Binabala ka na ngayon ng deacon na ito bilang deacon ng Walls Ing Dragon Palace. Agad na humingi ng tawad kay Elder Wei, bayaran siya, at hayaan siyang humawak nito. Kung hindi, tiyak na ipapatupad ng deacon na ito ang batas ng walang kinikilingan. Pagkasabi noon, hinawakan niya ang tasa sa tabi niya at binasag ito sa lupa, puno ng momentum. Sumulyap si Harvey York sa lupa, at mahinang nagsabi, ito ay isang sunflower cup mula sa Hangguan Kiln sa Southern Song Dynasty, at ang presyo ay 100 milyong yuan din, tandaan na bayaran ito mamaya. Babayaran ko ang nanay mo. Nagdilim ang mukha ni Han Wenxiang, at umabot sa sukdulan ang kanyang galit. He's talking about King's Law to Harvey York here, and this bastard is talking to him about compensation. Si Tito kayang panindigan, pero si Tita hindi kaya. Sa sandaling ito, gumalaw ang katawan ni Han Wenxiang, at dumiretso siya sa kinaroroonan ni Harvey York. Nagbago ang kanyang mga tatak ng kamay, at tuwirang ginamit niya ang makapangyarihang Vajra Palm na kanyang ginawa sa loob ng 30 taon, at malapit ng durugan si Harvey York gamit ang isang palad, at ipaalam sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang master at hindi mabuli. Kaya lang bagamat mabilis ang takbo ni Han Wenxiang at ang lakas niya. Ngunit bago siya lumapit kay Harvey York, nakita niya si Johanna Tagle, na laging naka-low profile, biglang gumalaw, at agad na inabot ang palso niya, at saka inihagis sa isa. Gilid, pagsabog,
Nagkaroon ng malakas na ingay, at malakas na nontog si Han Wenxiang sa pader. Isang subaw ng lumang dugo ang damaloy sa kanyang lalamunan, at muntik na niya itong iluwa. Puno ng pagtataka ang ekspresyon niya. Buong buhay niya ay nagsasanay siya ng martial arts. Kahit na si Johanna Tagle ay nagsasanay mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina, paano niya ito madaling talunin? At natigilan din si Li Zichen at ang iba pa sa pagkakataong ito. Gaya nga ng kasabihan, pinapanood ng mga leko ang excitement, at pinagmamasdan ng mga eksperto ang daan, natural nilang makikita na hindi maarak ang lakas ni Johanna Tagle. Pagkatapos nito, napagtanto ni Li Zichen at ng iba pa na ang kakayahan ni Johanna Tagle na maging isang alagad ng batas ng Great H Country Martial Alliance ay nagpakita na ng kanyang lakas. Masasabi lamang na isa ito sa mga walang katulad na talento sa Great Country Martial Alliance. Para kay Harvey York, nang makita si Harvey York na nagtatago sa likod ni Johanna Tagle, nanginginig pa rin, si Li Zichen at ang iba pa ay agad na kinasusuklaman si Harvey York. Basura, sayang naman. Kung hindi basura, bakit sa likod ng babae nagtatago? Walang pakialam si Johanna Tagle sa paningin ng mga taong ito, ngunit nakatayo sa harap ni Harvey York, ang kanyang boses ay napakalamig, gusto mong saktan si Representative York. Tapakan mo muna ang bangkay ko. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Nang marinig ang mga salita ni Johanna Tagle, nahihirapang umakyat si Han Wenxiang. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang mga dilaw na ngipin, at sinabi sa malamig na boses, Johanna Tagle, isinulat ko ang bagay na ito ngayon. Tiyak na babayaran ng ating dragon palas ang utang na ito. Hintayin mo lang ako, darating ang panahon na magsisika. Nang marinig ito, ngumiti si Johanna Tagle nang walang pag-aalinlangan. Malinaw, ang tinatawag na banta ni Han Wenxiang, sa kanyang opinyon, ay hindi dapat banggitin at hindi papansinin.